ma-justify, sir, ano po Kung hindi ma-justify ng DA, tatanggalin natin. sasabi nga po ng DA, sir, sa budget hearing hindi nila na-vet We will yun. formalize it in the plenary. Tatanungin natin yung sponsor, the DA through the sponsor. Pag sinabing hindi, dati ko naman ginagawa yan eh. Tinatanong ko yung sponsor, alam ba ng DPWH itong project nito? Pag sinabing hindi, pinatatanggal ko, nakangiti naman yung department secretary. Kasi lumalaki yung kanilang unused appropriations pag hindi nila alam yung project. Ito nga, from 2014 ba? Basta for a certain period, ang unused appropriations natin nasa mga 385 billion a year. Yun ang average. Why? Because the agencies, the implementing agencies, hindi naman kinoconsult ng mga legislators. Realign lang sila ng realign. So hindi alam paano implement. So gawin natin talagang systematic at saka pinag-aralan talaga. Okay, before Mab, speaking of 2026 budget, Sir, si Presidente, inutusan niya yung mga other agencies na i-reduce yung cost of for construction materials by as much as 50%. Yeah. Yung mga may infra projects like DepEd, DA, DILG, Department of Health. So magandang hakbang po ba yan para maiwasan na itong mga issue ng And katiwala? rightly so. No? Dahil nakita naman natin talagang ino-overprice nila yung estimate pero hindi pa rin nagkakasya. Parang tira sa taas, tira sa baba, di ba? Meron na silang savings sa overpricing, tapos mag-ghost pa sila. So, tama yon. No? And we should all support that, at least yung Congress. So possible na bumabaho yung budget allocation ng maraming government agencies? Yes. Tama. Kasi mababawasan yung overpricing eh. At kung hindi yun i-realign, pwede ho yung, magkano ba? 6 point something trillion bumaba. Yeah, lilit yung deficit natin. Magkakaroon tayo ng savings dahil yung dahil nabawasan yung cost. Diba? Okay, Mav. Sir, babalik lang po ako sa Blue Ribbon. Sir, kasi po di ba naalala niyo yung sa Bulacan Boy, sabi nila 4 silang naghahati-hati dun sa bayan. Pero yung 3 lang na nandyan, never po napatawag si Engineer Paul Duya, patas si Yusek Bernardo, may binabanggit siya na Engineer Dumasig naman daw. Ito Kasama po bang yun. dalawang to? Nandiyan si Dumasig nung last hearing. Opo. Pero sir, yung Engineer Paul Duya na sinasabi po nila na kasama nilang tumatanggap ng 20%. I think masasama sa kaso yun. Hindi lang napatawag. Meron pa yung sinasabi si Carlo Rivera. Yun, dapat ipatawag din yun kasi prominent yung pangalan niya laging lumalabas. Siya yung parang taga-prepare ng list. Sir, next hearing po ng Blue Ribbon, nandito rin po sila, itong mga taong to na hindi pa masyado pumuputok yung names. Yeah, titingnan namin yung listahan kasi baka mamaya masyadong marami, hindi naman matanong lahat. Ako, I'd rather na may focus sa mga certain individuals kaysa nakatanga lahat dyan, hindi naman lahat natatanong. Sayang din yung oras nila. Sir, may patanong lang si Mayan Corvera, hindi ba hahanapin ng Senado sina Mark at Paul na staff ni Saldico? Parang nasagot na kanina yun. Ay, pinaulit ko yun. Hello, where are you? Ay, ate, follow up naman. So, nasa abroad na. Anyway, si Baby Lynn. Yeah, Bebelin. Yeah, hello. Good afternoon, sir. Yeah, dining naman. Yeah. So, kung matatagpuan po, number 1 ko lang po, sir, bakit do you find it weird that Mark and Paul have joined ex-Congressman Saldico? Hindi confirm yan, hindi validated. That's only according to Senator Bato. As relate to Senate President Soto. Kasi tinanong ko si Senate President, sabi ko, tatanda ko Senator Bato. Kaya lang, ang feedback na raw, wala na rito eh. But noon, he was so enthusiastic, pwede ko bang dalhin? Pwedeng dalhin. Of course, pwede. Kaya lang, the last time the Senate President checked with him, sabi niya, wala na rito SP. Ang balita namin, nag-join na siya kay Saldico. And if they did po, pwede po ba yung ipatawag sila? Matitrace naman yun kasi kung sa immigration, hanapin natin yung records sa immigration. Kung meron silang departure from the Philippines and to where.
Pero sir, just in case, si Paul at saka si Mark pwedeng maging susi para ma-validate kung Yes. totoo o hindi yung Yes. statement ni Gutesa. Definitely. Kasi ilan na rin nagsabi sa kanila eh. Di ba pinakita ko pa yung picture ni Mark kay Gutesa at saka kay Bryce Hernandez. And they were one in saying na siya nga yan. Yung Paul or yung Mark. Paul yata yon, John Paul. Tama. Okay? Any other question? Wala na. Sino pa meron pa? May word po ba kung pupunta si Congressman Romualdez in case invited? Wala pa. I will find out with from CSP. May usapan kami ngayon eh. Kikita kami kaya alis na ako. Babalitaan niyo kami sir mamaya. Mag-uusap kayo. Myla. Hindi pa. Siguro mag-wrap up kami mga 1 or 2 hearings more after November 14. Depende. Pero sir, Or may mag-segue na kami sa ibang issue. So yung pag nag-segue kayo, may another resolution ba para doon? Hindi naman. Hindi na kailangan. Kasi ang motto proprio naman ng on Blue the Ribbon. ribbon. Saka ano naman to eh. Although flood control, pwede naman mag-segue sa ibang infrastructure na anomalies din. Okay. Myla and then Daniel. Yeah. Myla. Sige, ikaw na ano. So oo nga, pwede. Sabi ko nga, malapit na naman yung Friday, hintayin lang natin. Kasi baka mausog eh. Pero sir, na-vet nyo na very Yeah, reliable. Nakita ko yung ibang files eh. Kaya lang, hindi pa na-reduce into affidavit. May participation sa sir. Daniel, sige. Sir, kung hindi man matuloy makulong yung contractor, yung sinasabi nila Secretary Dizon, posible ba dito sila magpasko sa Senado, sa kulungan sa Senado? Most probably. Kasi ang sinidyan nga namin, ano pa eh. End pa ng 20th Congress eh. So that's what? That's 3 years, ano? 3 years ba yan? So ibig sabihin, sir, kung hindi man sila makulong sa labas, dito naman sa Senado, sigurado. Abutin na sila ng filing na information. Sir, before Asher, sa tingin niyo, nagiging mabilis naman ang aksyon ng ICI, Ombudsman, DOJ, kasi nga para maapis yung galit ng tao. Dahil November 30, may malaki na naman daw rally, Yeah. di ba? Mm. Sa tingin niyo, mabilis naman yung aksyon? Hindi kasi ganun kabilis, kadaling especially yung preliminary investigation. May due PI. process yan eh. Yung PI, 15 days. Meron pang extension. Pag hindi mo naman sinunod yung due process, pwede ka namang ma-technical pagdating sa court. So So sana maintindihan ho yun ng Yeah. publiko. Okay, Asher. And invite niyo rin po ba si former Secretary Bonoan for the next hearing? probably. Yeah, probably. May mga inaasahan po ba kayong mga information sa kanya, relevant information? Baka, tingnan natin. Sir, may na-mention po kayo yung post-it na memo directed tumatanggap to ng memo from Secretary outside. Bonoan. I've seen it with my own 2 eyes. No. So mabigat yun, sir, against Bonoan. Well, that's out of the channel, official channel, or tawag namin, chain of command. No? Anong business sa isang, say, broker na mga kontratista na magpo-post-it na nag-endorse ng proyekto? Wala. Bakit ini-entertain? The mere fact na mayroong post-it, may memo, na may ini-endorse, I think that's highly irregular. So maraming dapat ipaliwanag si Bonoan, sir. Yeah. Okay, Dexter, and then Nimpa. Last na. Ay. Dexter, and then Nimpa. Sen, good afternoon. Anong mga naunang hearing, lumabas na yung pangalan ni dating Yusek Maria Catalina Cabral na dahil siya yung Yusek for IT and Yeah. planning. Papatawag ba siya ulit? Kasi halos hindi siya siya na-question. Most probably papatawag. Doon sa previous hearing, parang hindi siya Gaano kahalaga yung kanyang Yun nga eh, kasi magiging pag testimony? maraming masyadong resource persons, minsan nakakadiktahan yung iba. No? Na pag hindi naman na kumibo, hindi naman natatanong. So, yes, thank you for reminding me. Sir, sa tingin niyo, Sen, gaano kahalaga yung magiging testimonya niya dahil siya yung planning for... Mahalaga. Very important. Hindi naman siya yung very important Hindi naman siya yung witness. Next question. Very important. Very important. Hindi naman siya yung Sir, clarification lang po or
ulitin ko lang, isasabina doon sa STECOM po ninyo yung ledger, sir, ng mga Yeah. Diskaya. Oo. Mhm. Oo. And As per request ni Erwin. Senator Erwin Tulfo. Yes. Para lumiwanag lalo, at saka pag nandiyan yung ledger, that can be used as evidence eh. na-expect nyo ba magko-cooperate? Kasi sir, doon sa ICI, Sabi they nila, ayaw refused to nila eh. cooperate. Yeah. Sir? Sabi nila ayaw nila. Hindi naman daw kailangan yung cooperation nila. Better if they cooperate. Pero gusto nila wholesale eh. Gusto nila blanket immunity. Sa dami ng kaso, pwede kang state witness sa isa, applicable pa ba sa iba yon? Hindi naman to isang kaso lamang na, remember, yung requirements sa pagiging state witness, di ba? Ang pinaka-importante yung absolutely necessary, yung testimonial mo, na para bang without your testimony, hindi mako-convict yung dapat makonvict. So, pwedeng pumasa doon, pero again, may corroborate ba yun ng ibang ebidensya? Requirement din yon. Yung not the most guilty, madali-dali yon. Pero on a case, on a per case basis, mahirap yun kasi iba-iba eh. Pwedeng pasado ka sa absolute necessity sa isang kaso, hindi ka na mapapasa kasi merong ibang testigo naman doon. So pwede ka makonvict sa iba, pwede ka state witness sa iba. So sir, ano po ang gagawin ninyo, sir, ng committee kung hindi na sila mag-cooperate, hindi bigay yung ledger? Ganito yung deal. Ako kasi, pagka kumakausap sa witness, gusto ko yung full disclosure. Ayoko nang may pambobola. Ito yung sinabi ko lang na guidance. First, yung sinabi ko kanina, kung magsasabi ka ng pangalan, siguraduhin mo meron kang backup document. Pangalawa, walang maipapangako sa iyo na siguradong state witness or ito yung mga options. Pwedeng ma-discharge as a state witness. Second, pwede kang makonvict with restitution pero magkaroon ng probation. Another option, pwede kang makonvict, may restitution, pero makulong ka, shortened yung jail term because of plea bargaining. Inaalaw naman yan eh. Yun. Walang assurances na mangyayari either one of the three. Now, it's up to the resource person or witness kung gusto niya talagang mag-witness. Pero ang nangyari kasi, when confronted with strong evidence, mag-iisip din talaga eh. So sir, kasi nakakulong na po si Curly Diskaya kung mag-refuse, kung contempt siya for refusal to submit the ledger. Pwede din bang sir si Sara Diskaya i-contempt kung hindi niya ibigay yung ledger? Alam nyo, pinag-isipan ko na matagal yan eh. Dapat yung mag-asawa, contempt na yun eh. Dapat nakakulong. Pero for humanitarian consideration, may pamilya sila, may mga anak sila. I think may special child pay. I slept over it and thought otherwise. At least merong isang parent na tumitingin do sa anak. Maski pa kung ano ka mang kabulustogan yung pigsasabi niya. Anyway, andito may asawa niya. Yeah, I know. Pero that's me. Okay. So consideration yun, sir. Yeah, but I will abide by what the members will say. Kung majority of them sabihin lang i-contempt, ikulong, what can I do? Pero yung sabi na doon sa STECOM will be addressed to the spouses. Yeah. Yeah. Okay, last two question from Babylin and then kay John Lloyd. Sir, protocol lang po? Kay Robert. Do we have extradition treaties with all European countries where Not all. ano po ang magiging susundan? Pero mayroon silang agreement yung European Union. Maski walang extradition sa isang country, pwede rin siyang kunin, ipadala doon sa country na may extradition. Yun ang pag-alam ko So mahirap sa Europe kasi merong European Union na meron silang agreement among themselves. So the police
the Interpol will not play any role in case po. Well, Interpol talaga yung ang coordinating body. Kasi member tayo ng Interpol eh. So, Interpol yung pwedeng mag-implement noong pag-aresto prior to extradition. Yung po bang kung magkaroon ng arrest warrant from the Senate, will that hold water for the trigger? Yun ang of an- kailangan itanong ko sa legal. Kung yung warrant of arrest issued by the Senate will be valid enough to request Interpol na ilagay siya sa red notice list. Kasi ngayon, alam ko, nasa blue notice na eh. Iba yung red notice. Ang red notice, pwede ka arestuhin na dun eh. Yung blue, alam ko, monitoring eh. So sir, sa Chile, wala tayong extradition treaty. I'm not so sure. Kasi sabi nandun yata, di ba? Sila Marco. Pero marami immigration laws, pwede naman din silang ma-deport eh. Pag kinancel yung passport. Passport. Yeah. Kasi yung cancellation ng passport, no, there's this legal opinion. I heard this from a retired justice. Ano. No, sabi nila, court lang, tama yon, court lang ang pwede mag-order sa DFA to cancel. Pero pwedeng yung parang precautionary, no? Even the DOJ or ICI probably may request a court or file a petition sa court na mag-issue ng cancellation ng order to cancel passports. So, ang importante lang, mayroong jurisdiction yung court. Kasi without the case or the issue na may jurisdiction ng court, hindi pwede mag-act yung court siyempre. So, if there's a petition filed before a court of law na mag-issue ng order sa DFA to cancel the passport or passports of individuals, then pwede mangyari. Because by then, nakapag-acquire ng jurisdiction yung court based on the petition. Okay, last from Robert. Hi sir, good afternoon. Regarding lang po dun sa very important witness, just to justify yung our report lang po, meron po ba siya mga bagong names na ididiin na involved sa anomalies or may mga nag-appear na names na sususugan niya with evidences including senators and congressmen? sir? Both. Pati lawmakers po. Hindi, both. May bago sa kami dati. Siyempre. Oh. Ay, mga ituturo. Oh. Mga ituturo. Hintayin na lang natin, hindi pa. Hintayin na natin.